Annyeong guys! For today's recipe, gawa tayo ng Korean Chinese food na jjajangmyeon. So kapag nandito kayo sa Korea at kumain kayo sa mga Chinese restaurant, ito yung number one na ino-order, yung jjajangmyeon at yung jampong. Ang sarap din itong ipares sa kanin, lalo na yung fried rice at tapos meron kayong sunny side up na itlog. Napakadali lang gawin ito kaya tara, gawin na natin. So mag-chop lang tayo ng 1 large onions. Pero pwede nyo dagdagan kasi mas masarap to kapag maraming sibuyas. And then 5 garlic cloves, i-mince lang natin. Kailangan din natin ng cabbage. Kung meron kayong zucchini, pwede rin natin lagyan to ng zucchini. Maglalagay din tayo ng small ginger. Tapos gagamit ako dito ng 200 grams ng chicken thigh. Pero yung kadalasang ginagamit talaga dito ay pork belly. At ito ang key ingredients dito, yung chunjang. Gawa to sa soybean na binuro, kaya umitim. And then yung gamit naman na noodles dito ay yung flour noodles. Kung wala kayong mabili ng ganito, pwede kayong gumamit ng ramen noodles or yung pasta, kung wala talaga. So ito muna yung unang ginagawa dito sa soybean paste. Bali, i-fry muna natin siya ng 1 minute. Naglagay lang ako dito ng 3 tablespoon. Kasi sa ganitong way, mas nagiging deep yung lasa ng soybean paste. At saka nagiging masarap siya. Kaya ito yung first step na una dapat gawin. And then iset aside lang natin to habang magigisa tayo ng iba nating ingredients. So maglagay tayo ulit ng oil. Guys, marami talagang oil nilalagay dito. Tapos prituhin na natin yung ating manok. Hanggang sa mag-brown lang siya para mas lumabas yung lasa niya. And then sunod na natin igisa yung ating bawang at saka ginger. Sabay na natin yan. At kapag medyo luto na, ilagay na natin yung ating onions. Igisa lang natin to hanggang sa maging half cook lang yung ating onions. And then isunod na rin natin yung ating cabbage. Halo-halo ng konti. And then ilagay na natin yung ating black bean paste. Igisa lang natin to ng mga 1 minute hanggang sa mag-well combine yung ating black bean paste at saka mga vegetables. And then add na tayo ng water. Tapos timpla na natin. Naglagay ako dito ng 1 and 1/2 tablespoon ng sugar. 1 tablespoon ng chicken powder, 1 tablespoon ng soy sauce, and then maglalagay din ako ng 1 tablespoon ng oyster sauce. And then maglalagay tayo dito pang palapot yung ating slurry. Bali 1 part potato starch nga pala to at saka 1 part corn starch. Unti-untiin lang natin ang paglagay hanggang sa matansya nating lumapot yung ating sauce. And then last, i-adjust lang natin yung flavor. Lagay tayo ng black pepper at saka ng patis. And then after natin maluto yung sauce, magluto na tayo nitong ating noodles. Papakuluan lang natin to ng mga 2 to 3 minutes. Masarap to kapag al dente pa yung ating noodles. And then kapag luto na, i-rinse lang natin ng cold water. Para ma-stop na yung cooking process niya at saka parang maging maligat yung ating noodles. Ayan guys, so ganyan lang kadali gumawa ng jjajangmyeon. Kaya kung nag-cravings ka sa Korean food, try mo nang gawin to. Nakaka-addict nga palang kainin to kaya kapag gumawa kayo nito, gumawa kayo ng maraming sauce. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang sarap din yung ulam sa kanin nito. At ang hilig pala din kainin to ng mga bata. So ayan guys, kung nagustuhan nyo yung ating video and recipe for today, pa-like ng video and subscribe to my channel kung gusto nyo pang matutong ng mga Korean food recipe na kagaya nito. Annyeong! Oh, grabe, sarap. Wow. Masarap siya kaya sa restaurant actually. Saktong-sakto lang yung timpla natin kaya gayahin nyo na